Sa gilid ng palengke sa barangay San Nicolas, tuwing madaling araw pa lang ay marinig mo na ang langit-ngit ng kariton na tila binubuhay lamang ng habag ng panahon. Ito ang kariton ni Lola Pining, isang 72 taong gulang na matandang babae, may bahagyang kuba, puting buhok na nakaipit sa isang may kalumaang panyong kulay lila, at ang mga mata na tila palaging malayo ang tanaw. Tabi po, apo. Dadaan lang si Lola. Mahina niyang sabi habang pinipihit ang kanyang lumang kariton na puno ng bibingka, sapin-sapin, puto at kunsinta. Amoy pa lang ng kanyang paninda, kahit pa hindi ito nababalot ng makabago at makintab na packaging, ay sapat ng pumukaw ng alaala. Mga panahong ang merienda ay hindi binibenta sa presyo kundi sa pagmamahal. Habang ang ibang mga vendor ay abala sa pagbubukas ng mga stall nila, si Lola Pining ay tahimik na umupo sa isang sulok ng kanto, sa lilim ng isang punong akasya, dala ang kanyang maliit na bangkito. Sa tabi niya ay ang isang lumang bayong na may nakaipit na kwaderno. Hindi ito ordinaryong notebook. Ito'y siksik na mga resibo, mga pinagdikitang lumang litrato, at mga pahina ng tila sulat na may pangalan ng isang bata. Para kay Junjun. May mga batang dumaraan, marurungis, walang tsinelas. Ngunit pag nakita nila si Lola ay tila nawawala ang pagod sa muka. Lola Pining, may tirang puto po kayo? Sigaw ng isang bata, si Jomar, 7 taong gulang, may tagpi-tagping damit. Oo apo, lumapit ka, ito, bagong gawang sapin-sapin. Kainin mo na habang mainit pa. Sabay abot ni Lola. Wala po akong pangbayad. Mahina ang boses ni Jomar, halos pabulong. Walang bayad ang pagmamahal na po. Basta't pag lumaki ka, huwag mong kalimutang tumulong rin sa iba ha. Ngumiti ang bata at mabilis na tumakbo. Bitbit ang kakaning tila mas masarap pa sa kahit anong imported na chocolate. Hindi ito unang beses. Sa katunayan, araw-araw ay may isang batang palaging lumalapit kay Lola. Minsan 3, minsan 5. Hindi siya tumatanggi. At tila ba may naitatagong misyon sa likod ng bawat pirasong bibingka. Ang kanyang mga kakanin ay gawa pa sa lumang recipe ng kanyang asawa, si Mang Tomas, na pumanaw 20 taon na ang nakakalipas. Magaling magluto si Mang Tomas at magaling magtimpla si Pining. Sa kanilang tambalan, nagsimula ang matamis at malambot na bibingkang minahal ng buong barangay noon pa. Ngunit mula nang siya'y mabalo, mas pinili na lamang ni Lola ang mamuhay ng tahimik at maglako. Hindi para sa pera, kundi tila may hinahanap, may hinihintay. Ngunit ang katahimigang ito ay hindi palaging nirerespeto ng lahat. Sa kabilang dulo ng palengke, may grupo ng kababaihang nagkukumpul tuwing alas 7 ng umaga. Sa gitna nila, si Marites Del Mundo, 41 taong gulang. Palaging may hawak ng cellphone, nakausli ang labi sa lipstick na parang laging bagong retoke, at may mga ihikaw na tila mas malaki pa sa problema ng buong barangay. Uy, ayun na naman si Lola Pining. May kariton pa rin, Diyos ko. Hindi pa ba nagsasawa yung matanda? Bulalas ni Marites habang tinatawanan ng kanyang mga kaibigan. Siguro may tinatago yan. Baka drug lord nung araw. Sabat ni Aling Vicky, ang kakamping chismosa ni Marites. Drug lord? Baka naman multo yan. Di ba parang isang siglo na siyang buhay? Sabay hagikhikan ang grupo. Nakarinig si Lola Pining, pero hindi siya lumingon. Tumitig siya sa harapan, parang walang narinig, at marahan niyang hinaplos ang lumang kwaderno sa kanyang bayong. Ang mga taong walang respeto, sila ang kadalasang kulang sa pagmamahal. Bulong niya sa sarili, at muling pinilit ngumiti habang inabot ang isang bibingka sa dumaan na matandang lalaki. Hindi takot si Lola sa kahirapan. Sanay na siya sa gutom, sa init, sa ulan. Ngunit ang hindi sanay ang puso niya ay ang paulit-ulit na panlalait mula sa kapwa Pilipino. Mula sa babaeng tila mas masakit pa ang dila
kaysa sa kahit anong bagyong dumaan sa kanyang buhay. Hoy Lola, huwag kang lumapit sa pwesto ko ha. Nakakatanggal ng gana yung karton mo. Hiyaw minsan ni Marites, sabay taas ng kilay. Napatingin si Lola, ngunit hindi siya sumagot. Pagkos, tumalikod siya at naghanap ng ibang kanto na pwedeng tayuan. Nang gabing yon, sa ilalim ng mahina at dilaw na ilaw ng bumbilya sa kanyang barong-barong, binuksan ni Lola ang kanyang kwaderno. Maingat niyang pinunasan ng mga lumang resibo. Hinaplos ang larawan ng isang batang lalaki na tinatayang nasa edad 10. Junjun, anak, kung nasaan ka man, sana'y masarap ang sapin-sapin doon. Tahimik siyang nanalangin. Ipinikit ang mga mata at sa liwanag ng kandilang nasa tabi, may luhang dahan-dahang pumatak sa isang pahina ng kanyang kwaderno. Pahinang may nakasulat na proyekto para sa mga batang iniwan. Kinabukasan, muling nagising ang kanto ng San Nicolas sa langit-ngit ng kariton. Si Lola Pining, dala ang kanyang kakanin, ngiti at pusong kahit paulit-ulit apak-apakan ng iba, ay hindi kailanman nagsarang parang pintuan, kundi nanatiling bukas para sa mga batang salat, para sa mga kaluluwang sugatan, at kahit para sa mga taong tila walang puso. At doon nagsisimula ang alon ng isang kwento na hindi lang basta paninda ang laman, kundi alaala, panalangin at isang nakatagong himala. Buwan na ang lumipas mula nang magsimulang mapansin ni Marites si Lola Pining sa palengke. Ngunit sa halip na respetuhin ang sipag at tiyaga ng matanda, mas pinili nitong gawing katatawanan ng presensya ni Lola. At gaya ng lahat ng masasamang ugali na hindi nasasaway, unti-unting kumalat ang impluwensya ni Marites sa buong palengke. Hay naku mga mare, na naman ang amoy alaga sa pawis. Tingin ko yan, hindi na naliligo simula pa nung martial law. Sabay tawa si Marites habang tinatakpan ng ilong gamit ang kanyang panyo na halatang pinabango ng sobra. Naku, baka naman may asim pa si Lola. Baka may umaaligid pa dyan. Dagdag ni Aling Bebang habang pinipigil ang tawa. Huy, baka naman multo yan. Sobrang tagal na sa palengke. Parang anino na lang. Singit naman ni Risa, ang bunso sa grupo, na noon ay kababalik lang mula sa Maynila at tila basabik na makisama sa lokal na tsismisan. Kasunod ng mga tawanan nila ay ang mga mata ng ibang tindera at mamimili na bagamat hindi nagsasalita ay nahihikayat na rin sa masamang biro. Ang ilan nagtatakip ng ilong kapag lumalapit si Lola Pining. Ang iba sadyang umiiwas o umiiling. May nagsimulang magdikit ng papel sa mga pader. Panatilihin ang kalinisan sa palengke, iwasan ang mga sagabal. At sa bawat pangyayaring ito, tila walang nararamdaman si Lola Pining. Wala siyang reklamo. Sa halip, ngumiti siya, yumuko ng bahagya at patuloy na inilalatag ang kanyang paninda sa luma niyang mesa. Bibingka sa kaliwa, sapin-sapin sa gitna, kuntsinta sa kanan. Maayos, malinis, at mukhang niluto na may dasal sa bawat timpla. Good morning po, Lola! Bati ng batang si Lito, isang 10 taong gulang na anak ng magtitinda ng isda. Magandang umaga, apo. Gusto mo ba ng sapin-sapin? Mainit pa to, sagot ni Lola habang inabot ang maliit na piraso ng kakanin na kabalot sa dahon ng saging. Salamat po, Lola! At tumakbo si Lito palayo, tuwang-tuwa. Pinanood ni Marites ang tagpong iyon at agad nagbuntong hininga. Ano yan? Pinalalaganap ang kahirapan? Pinagmumukhang okay lang na mamalimos? Sayang sa espasyo. Dapat nandun na lang siya sa bahay o sa ospital kung may bait pa. Sabay taas ng kilay habang binubuksan ang kanyang bagong kuha sa ukay-ukay na branded bag. Ngunit sa tuwing may bibitiw ng ganitong salita, tila lalo lang nagiging payapa si Lola. Parang alam niyang hindi galit ang makakabura sa kanya, kundi ang pananahimik at kabutihan. Pagka-uwi sa kanyang munting barong-barong sa gilid ng sementeryo,
Hinugasan ni Lola ang mga natirang dahon ng saging, nilipat ang kanyang bayong at muling kinuha ang kanyang lumang kwaderno. Sa loob nito, may mga pahina ng panalangin, tala ng kita at ilang sulat na hindi pa naipapadala. Bumukas siya sa bagong pahina at sa dahang-dahang pagkilos ng kanyang kamay, sinimulan niyang isulat. Araw, 1435. Tinawanan na naman ako ni Marites. Pero sa tuwing ginagawa nila yun, mas naiisip kong tama itong ginagawa ko. Sana isang araw makita nila kung anong meron sa kakaning to. Hindi lang asukal at gata. Meron itong alaala, dasal at pag-asang kahit isang bata ay makakatapos ng pag-aaral. Sa isang sulok ng pahina ay nakadikit ang isang maliit na litrato. Isang batang lalaki, may hawak ng bibingka at nakangiti habang nakaupo sa lumang silya. Si Junjun, ang anak na matagal nang nawawala. Hindi ito alam ng karamihan, ngunit gabi-gabi, bago matulog, sinisiguro ni Lola na makasulat sa kanyang kwaderno. Hindi dahil sa kagustuhang sumikat, kundi upang maipon ang lahat ng alaala ng kanyang adhikaing tahimik. Ang pagtulong sa mga batang langsangan sa paraang alam niya, kakanin at pagdamay. Isang gabi, habang nagsusulat, may marahang katok sa pinto ng kanyang barong-barong. Lola, si Lito po ito. Binuksan niya ang pinto at bumungad ang bata. May hawak na saging at tinapay. Sabi po ni nanay, huwag daw kayong maghapunan na kanin lang. Ito po, pandagdag. Nahihiyang sabi ng bata. Napangiti si Lola. Tinanggap niya ito at hinaplos ang buhok ng bata. Salamat apo, napakabait mo. Kaya ng anak ko noon. Hindi na nagtanong si Lito, umalis siya, ngunit hindi maalis sa isip niya ang lungkot sa mga mata ni Lola kahit ito'y nakangiti. Isang umaga, pinatalsik siya ni Marites sa kanyang pwesto. Hoy Lola, huwag kang dumaan dito. Nababawasan ang benta ko dahil sa amoy mo. Hindi siya sumagot. Tahimik niyang inikot ang kariton sa kabilang kanto. Bitbit ang bangkito ni hindi tumingin pabalik. At tulad ng dati, muling ibinukas ang kwaderno sa gabi, isinulat ang lahat at nag-iwan ng tanong sa huling linya. Hanggang kailan nila ako tatawanan? Hanggang kailan ko kailangang umiti? Pero sa tuwing narinig ko ang tawanan ng mga bata, ang sagot ko ay palaging hanggang kailangan nila ako. At sa pagpatay ng kanyang munting lampara, may liwanag sa kanyang puso na kahit ilan, hindi kayang patayin ng pagpapakismis o panlalim. Liwanag ng kanyang pagkaya, pag-asa, at pagpapakit na hindi nagmamalaki. Paalam mo Marites at buong barangay na ang kinatawanan nilang maganda ang may ganang pagbabagong papalit sa katahimikan ng kanilang maliit na mundo. Habang patuloy ang tila walang katausang umaga ng panlalait, tawanan at pag-iwas ng mga tao sa palengke kay Lola Pining, tahimik namang humihinga ang kanyang nakaraan. Nakalibing sa likod ng kanyang mga batang puno ng alaala, sa bawat ilaw ng kanyang kamay habang pinapanday ang kakanin, at sa bawat halimuyak ng nyog at gata na umuusbong sa dagupan ng kanyang maliit na kusina. Ngunit isang gabing maulan, habang binabasa niya ang kanyang lumang kwaderno, nabuksan ang pahina ng alaala at sa pamamagitan ng kanyang guni-guni, bumalik ang lahat ng panahon ng kanyang kabataan. Dekada 80, Manila Hotel, gabing gala. May engranding pagtitipon ng mga negosyanteng banyaga at kilalang politiko. Sa likod ng makintab at engranding hapagkainan ay ang mainit na kusina kung saan nangangalit ang kalan, nagsasabayan ang tawag ng mga chef at lumalangoy ang mga pangarap sa amoy ng tinutunaw na chocolate at mainit na leche flan. Chef Josefina, yung caramel glaze ha, dapat lutong ginto yan, hindi bara-barang asukal. Sigaw ng head chef habang sumisilip sa ginagawa ng batang kusinera. Si Lola Pining, na noon ay kilala pa bilang Chef Josefina Santos, ay may suot na puting apron.
Namumula ang pisngi mula sa init ng kalan, ngunit hindi alintana ang hirap. Sa mga panahong yun, siya ang tinaguriang Desert Queen of Manila. Ang kanyang sapin-sapin ay umabot sa mga embassy. Ang kanyang bibingka, may espesyal na timplang nyog na binilad sa ilalim ng araw ng 3 araw at 3 gabi. At ang kanyang puto, perpektong bilog at walang kahit isang bitak. Chef Josepina, you are the reason our clients keep coming back. Wika ng kanyang supervisor habang inaabot ang tray ng kakanin para iserve sa function room. Ngunit sa gitna ng kasikatan, nanatiling tahimik at mapagkumbaba si Josefina, sapagkat higit pa sa pagkilala, ang laman ng puso niya ay ang kanyang pamilya. Si Tomas, ang kanyang asawa, at si Junjun, ang kanilang nag-iisang anak. Araw-araw, pagkatapos ng shift, umuuwi siya ng may pasalubong para kay Junjun. Kaning lamig na sinabawan ng gata o minsan ay tirang kakanin. Walang kasayahan ng kayang tumumba sa tuwa ni Junjun tuwing lalapit ito at yayakap siya. Nanay, bibingka ulit? Wow! Ikaw na talagang paborito kong nanay. Ako lang naman yung nanay mo, di ba? Natatawang sagot ni Josefina. Oo nga po, pero kahit may 1,000 akong nanay, kayo pa rin po ang pipiliin ko. Ngunit ang mga ganitong gabi ay naging alaala na lamang matapos ang isang malagim na trahedya. Isang gabi ng Nobyembre, habang nasa duty si Josefina, isang sunog ang sumiklab sa kanilang tahanan. Electrical short circuit na pabayaan ng saksakan. Ayon sa mga kapitbahay, mabilis ang pagkalat ng apoy at hindi na nakita pang lumabas si Junjun mula sa barong-barong nila. Dali-daling umuwi si Josefina. Hawak ang pangalan ng anak sa panalangin, ngunit huli na. Abo na lang ang natagpuan niya. Ang katawan ng bata hindi nakita. Ang mga gamit naglahong parang uso. Nang mga sumunod na linggo, hindi na siya bumalik sa hotel. Iniwan niya ang karera. Iniwan ang apron, ang oven, ang saging ng saba at ang gata ng nyog. Ang naiwan na lamang sa kanya ay ang kanyang lumang kwaderno. Ang dating logbook ng inventory sa kusina, ngayon ay naging diary ng kanyang buhay. Araw-araw, naglalakad siya sa lansangan. Tila ba'y may hinahanap? Tila ba hindi pa tanggap ang lahat? Siguro buhay pa siya. Kinuha siya ng ibang pamilya. Baka may nagligtas sa kanya. Anya sa sarili habang nakatitig sa bawat batang nagdaraan. At mula noon, ang bawat kakanin na niluto niya ay tila alay, hindi lang sa mga bata, kundi kay Junjun na maaaring nasa ibang lugar na, buhay pa, naglalakad, naghahanap rin ng kanyang ina. Junjun, anak, kung makakain mo man to, sana maalala mong ako to. Sa palengke, tuwing may mga batang lumalapit, makikita sa kanyang mata ang kaunting ningning. Kaunting pag-asang baka isa sa kanila si Junjun. At kapag hindi, ibinubulong niya sa hangin, hindi pa rin ngayon. Ngunit sa mga mata ng mga tao sa paligid, iba ang nakikita nila. Ang matandang tila naglalako ng pagkain habang kausap ang hangin, ang matandang laging may hawak ng kwaderno, laging may tinitignan, laging may sinusulat. Baliw yan, usal ni Risa minsan. Araw-araw na lang nagsusulat. Para kanino? Wala namang pamilya. Ngunit hindi nila alam, bawat letra sa kwaderno ay panalangin. Bawat pahina ay saksi sa isang ina na hindi sumuko sa paghahanap, hindi sa pisigal, kundi sa panalangin. Gabi-gabi, bago matulog, binubuklat niya ang pahina kung saan nakadikit ang huling larawan ni Junjun. Nakaupo sa bangkito, may hawak na bibingka at may ngiting tila kay hirap limutin. Magkikita rin tayo, anak, sa panaginip man o sa realidad. Basta't bawat kakanin na ito, nariyan ka. At sa ganitong katahimikan, unti-unting lumantad ang tunay na pagkatao ni Lola Pining. Hindi baliw, kundi ina. Hindi mahirap, kundi mayaman sa alaala. Hindi nawawala, kundi naghahanap.
Hindi nawawalan, kundi patuloy na umaasa. Habang tahimik na hinaharap ni Lola Pining ang bawat araw na may pananampalataya at panalangin, sa kabilang panig ng barangay sa San Nicolas ay namumuhay si Marites del Mundo, palaban, maingay at palaging may opinyon sa lahat ng bagay. Ay nako, wala namang silbi ang mga taga-kanto. Tignan mo si Lola, araw-araw nang lalako, parang hindi tinatabla ng hiya. Sigaw ni Marites habang inaayos ang kanyang ginupit na peking Louis Vuitton bag. Nasa harap siya ng maliit nilang bahay. Nakasuot ng pulang manipis na bestida, may makapal na foundation at eyeliner na tila linya ng pulis. Tumatawa ang kanyang mga katsismisa na sila Aling Bebang at Trisa habang hinihigop ang mainit na kape at binabasa ang libreng tabloid. Pero sa likod ng kalorete at malalakas na tawa ni Marites ay ang isang pusong binakbak ng kabiguan. Bago pa siya nauwi sa barangay na yon, si Marites ay dating kasambahay sa Hong Kong. Mahigit 7 taon siyang nagtatrabaho roon. Nagtiis ng init, pangaapi at matinding kalungkutan kapalit ng dolyar para sa kanyang anak na si Carlene. Sa una, ayos ang lahat. Nakaipon siya, nakapagpatayo ng maliit na pesto sa palengke at nakabili ng lumang tricycle na inaasahan niyang magpapalaki pa ang kita. Hanggang isang araw, nakilala niya si Jerome, kapwa Pilipino nagtatrabaho sa parehong lugar. Maamo ang muka, magaling magbitaw ng mga matatamis na salita at palaging nagpaparamdam ng importansya. Hindi nagtagal, nahulog si Marites. Sa sobrang tiwala, ipinadala niya kay Jerome ang malaking bahagi ng kanyang ipon. Ang pangarap niyang negosyo pag-uwi nila sa Pilipinas. Ngunit isang gabi, hindi na sinagot ni Jerome ang mga tawag. Hindi na rin nagparamdam sa kahit anong mensahe. Tulad ng maraming kwento ng OFW na niloko ng kapwa, nawala ng ipon kasama ang pangarap. Walang hiya! Ginawa lang akong bangko! Ginawa akong tanga! Sigaw ni Marites habang binabasag ang lumang cellphone sa loob ng kanyang kwarto. Isang linggo bago siya pinauwi ng amo. Pagdating sa Pilipinas, wala na siyang ibang nadatnan kundi ang kanyang anak na si Carlene, 16 na taong gulang, mahinhin, tahimik at sa pagdaan ng panahon, tila lalong lumayo ang loob sa ina. Carlene, halika nga rito. Anong suot mo? Yan ba ang disente? Baka mapagkamalan kang kargador sa pier niyan. Sigaw ni Marites habang inaayos ang buhok ng anak. Ma, okay na po to. Ayoko naman po makipagkumpiyansya sa make-up mo. Mahinang sagot ni Carlene, halos hindi makatingin sa ina. Matalino ka pa naman, pero napapalibutan ka ng mga bobo sa school mo. Kaya ayan, wala kang kaambisyon. Matuto ka nga sa akin. Kahit niloko ako, hindi pa rin ako nagpapalugmok. Hindi na kumibo si Carlene. Umakyat na lamang sa kanilang kwarto. Isinara ang pinto at dahan-dahang umiyak habang tinitignan ng isang lumang notebook na ginagamit niya sa pagsusulat ng mga tula. Sa kabila ng kanilang kahirapan, si Marites ay patuloy sa pag-aayos ng sarili. Tuwing umaga, bago pa man bumukas ang palengke, laging planchado ang kanyang bestida. Laging may lipstick na pula, laging nakasabit sa braso ang kanyang peking bag, at laging handang makipagtsismisan na parang siya ang reyna ng barangay. Pag mukha kang mayaman, igagalang ka. Madalas niyang sambit sa sarili habang binabahid ang kolorete sa harap ng basag na salamin. Ngunit hindi respeto ang natatanggap niya. Sa halip, tila mas lumalim ang agwat sa pagitan niya at ng mga kapitbahay. At ang tanging paraan na alam niya para makaramdam ng kapangyarihan ay ang manlait ng iba. Si Lola Pining ang palagi niyang target, hindi dahil sa tunay na galit, kundi dahil sa inggit at takot. Takot na baka maging katulad niya balang araw. Matanda, walang kasama, walang yaman at tila hindi pinapansin ng lipunan. Bakit kasi hindi na lang siya umuwi sa probinsya? Para namang hindi niya alam na istorbo siya sa palengke. Ani ni Marites, minsan habang binibilang ang barya mula sa ilang pilasong panindang panaderya. Sayang sa espasyo. Dapat maglagay tayo ng sign na no vintage vendor allowed. Sabay tawa ni Bebang.
Ngunit kahit ang tawa ni Marites ay may halong hinagpis, sa tuwing nauubos ang paninda at kailangang umuwi na may kulang ang kita, napapatitig siya sa salamin. At sa bawat titig, para bang may nakikita siyang multo ng sarili. Isang babaeng niloko, iniwan, at ngayon nabubuhay sa ilusyon ng pag-aari at pag-angat. Minsan, habang nakaupo siya sa bangkito at nag-aayos ng kanyang kuko gamit ang sariling nail polish, napansin niyang maraming taong nakatingin kay Lola Pining. Naku, baka naman may nalason na sa kakanin niya. Biro niya sabay tawa. Ngunit sa halip na may sumang-ayon, napansin niyang tahimik ang ilan. May mga sulyap na tila nagsasabing, sobra ka na. Bakit? Totoo naman ah. Tignan niyo nga, anong klaseng vendor yan? Akala mo lola sa drama pero sa totoo lang, pabigat lang sa lipunan. Ngunit sa bawat panlalait niya, si Lola Pining ay hindi pumapalag. Hindi sumisikli, bagkus patuloy lang sa pagbebenta, sa pagngiti at sa pag-abot ng kakanin sa mga batang lumalapit. Isang gabi, habang si Marites ay nag-iisa sa kwarto, hawak ang mga retasong resibo at listahan ng utang, napatingin siya sa pader. Doon, nakasabit ang isang lumang larawang kuha pa noong nasa Hong Kong siya. Ngiting pilit, kamay sa baywang, may kapartner na hindi na niya muling nakita. Walang kwenta. Lahat ng to, wala namang napala. Bulong niya. At sa unang pagkakataon, ang ilan sa kanyang mata ay nawala, napalitan ng pagod at pananahimik. Ngunit sa halip na ayusin ang sarili, kinabukasan ay muling namutawi sa kanyang bibig ang parehong salita, sayang sa espasyo. Ang totoo, ang sayang ay hindi si Lola Pining, kundi ang mga taong piniling humusga kaysa umunawa. At ang lalim ng panlalait ni Marites ay hindi bunga ng yabang, kundi ng isang puso na hindi pa rin natuto kung paano maghilom. Mainit ang simoy ng hangin sa umagang iyon. Simula ng pista ng Barangay San Nicolas. Naglalakad ang mga banda sa kalsada, may palamuti sa bawat poste, at ang bawat tindero-tindera ay may kanya-kanyang panindang handang ilaban sa dagsa ng mamimili. Lahat ay tila masaya. Lahat maliban sa isang matandang patuloy na umiikot sa paligid, bitbit ang kanyang lumang kariton. Kunting tiis lang anak, mahinang bulong ni Lola Pining habang pinapahira ng basang-basahan ng gilid ng kanyang mesa. Halos wala ng pwesto sa palengke. Lahat ay okupado ng mas malalaking stall na may payong, streamers at speaker. Wala siyang ibang lugar kundi sa gilid ng kalsada, malapit sa pinaka-sentrong pwesto, kung saan nandun si Marites at ang kanyang tropa, palaging maingay, palaging may hawak ng tsaa at kismis. Paglapit ni Lola, marahan siyang nagbitbit ng kanyang mesa at mga balot ng kakanin. Magandang umaga po. Baka po pwede akong makisingit. Kunti lang naman po ang paninda ko. Magalang na sabi ni Lola sa isang mga tindera. Ngunit bago man makasagot ang babae, dumating si Marites, dala ang isang tabo ng malamig na tubig, halatang galing sa yelo ng inumin. Ano ba yan? May antik na namang sumisingit, sigaw ni Marites, sabay lingon sa mga tao. Wala nang espasyo para sa mga gamit sa museo. Hindi agad nakareact si Lola. Hindi niya alam kung aalis ba o lalakad pa. Pero bago siya makagalaw, bigla siyang binuhusan ni Marites ng tubig. Malamig, bigla, walang awa. Sige nga, hugasan mo nga yung luma mong katawan. Baka sakaling may magbago sa'yo. Dagdag ni Marites, sabay hagikhik ng malakas. Nagulat ang mga tao. Ilang segundo ng katahimikan. Ang tubig ay tumulo sa laylayan ng lumang bestida ni Lola Pining at ang kanyang buhok ay basa na dikit-dikit sa noo. Nadulas siya sa pagkakabigla at sa kanyang pagkatumba ay nadurog ang ilang bibingka at sapin-sapin na nakaayos sa kanyang mesa. Kumalat ang amoy ng gata sa hangin, ngunit ang matamis na sangyo ay natabunan ng pait ng panghihiya. May mga batang nakakita at nagtawanan. Nabasa si Lola! Para siyang manika ni Lola Bebang sa likod ng pintuan. Basang sisiw! Basang sisiw! Sigaw ng isa pa
habang nagtutulakan. Ngunit sa halip na magalit o magmura, tahimik na umiyak si Lola. Hindi malakas, hindi palaban, isang uri ng pagluha na tahimik lang tumutulo sa mga mata. Walang galit, walang sumbat, tila pagod na rin. Pinapos niya na tirang kakanin. Mainit niyang pinulot ang mga hindi na tulog. Siniglan niya ang mga batang tumatawa. Siniglan niya si Marites na may halampang pang hindi nakatangkos. At sa kanyang pagtayo, bagamat umiinit ang tuhod, itinaas niya ang kanyang mukha sa langit. Ngumiti ng kaunti at marahang nagsalita. Alam mo, ilang beses ko na rin kayong pinagdarasal. Tumigil ang tawa ng ilan. Hindi dahil sa lakas ng tinig, kundi dahil sa bigat ng kahulugan. Walang galit sa kanyang mata, wala rin poot, hindi kapayapaan. Para bang siya pa ang may kakayahang umunawa sa mga taong nang bababa sa kanya. Hindi ko po kayo maintindihan, sambit ng isang batang babae sa gilid. Hindi mo kailangan maintindihan ngayon, apo. Basta kapag natutong magpatawad ang puso, mas lumalalim ang pag-ibig. Sagot ni Lola habang pinupunas ang kanyang muka gamit ang laylayan ng kanyang damit. Sa di kalayuan, si Carlene, ang anak ni Marites, ay nakatayo sa tapat ng stall ng fishball. Nakita niya ang lahat at panlalait, ang pagbuhos ng tubig at ang pagtumba at katahimikan ni Lola. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tila matinding saksak sa dibdib. Hindi dahil sa nahihiya siya sa ginawa ng kanyang ina, kundi dahil nahabag siya kay Lola. Bakit? Bakit ganun siya magsalita? Tanong ni Carlene sa sarili habang kinukuyom ang plastik ng fishbowl sa kanyang kamay. Hindi niya alam kung lalapit siya o hindi, ngunit ang isang bagay ay malinaw. Sa araw ng pista, kung kailan dapat lahat ay nagdiriwang, isang matandang babae ang piniling magkumbaba sa gitna ng kahihiyan at ang taong tumawa ay ang taong puno ng galit sa mundo. Pagka-uwi, si Lola ay nagluto pa rin ng bagong kakanin. Sa kabila ng lahat, hindi siya nagpahinga at sa kanyang pagsusulat sa kwaderno, isinulat niya, Araw, 1542. Sa araw ng piyesta, nasira ang bibingka, pero ang puso ko, buo pa rin. Pinatawad ko na sila. Siguro hindi pa nila alam kung paano magmahal, kaya pinagdarasal ko pa rin sila, lalo na si Marites. At sa parehong gabi, habang si Marites ay nagkukwento sa mga kaibigan kung paano niya tinuruan ng leksyon ng matandang istorbo, si Carlene ay tahimik lang na nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang cellphone at binuksan ang search bar. Paano humingi ng tawad sa taong nasaktan ng nanay mo? Wala pa man ang tunay na sagot, nagsimula ng gumalaw ang alon ng pagbabago. Dahan-dahan, hindi malakas, pero totoo. Umuulan ng gabing yon. Mahinang ambon na may kasamang lamig. Tila inaantig ang katahimikan ng gabi matapos ang magulong piyesta. Sa likod ng sementeryo, sa isang maliit at halos baradong eskinita, naroon ang munting lumang tahanan ni Lola Pining. Hindi sementado, kundi gawa sa pinagtagpi-tagping yero, kahoy at tolda mula sa lumang trapal ng campaign ad. Sa loob, amoy niyog, pinatuyong dahon ng saging at lumang papel, tahimik, payapa pero puno ng kwento. Basang-basang nakaupo si Lola sa bangkito malapit sa kanyang lumang gasgas na maysa. Sa ibabaw nito, ang natitirang 3 puto at 2 sapin-sapin na hindi na ibenta. May mga basag na bilao at isang plastik ng basang damit na sinampay na lang sa likod ng pinto. Dahan-dahan niyang binuksan ang isang lumang maleta na may kalawang na ang zipper. Doon nakatago ang kanyang pinakaimportanteng kayamanan. Ang kanyang kwaderno, makapal, may mga papel na nakaipit at isang pulang tali na panali sa mga sulat na ilang ulit nang nabasa. Binuksan niya ito sa gitnang bahagi. Tumadbad ang pahina kung saan nakaipit ang mga resibo ng padala sa bangko. Lahat naka-address sa iisang pangalan, San Felipe University,
Office of the Registrar Scholarship Fund. May mga reference number, maliit na halaga, minsan 100 piso, minsan 500, minsan 1,000 kapag swerte ang benta. Isinunod niya ang pahina kung saan sunod-sunod ang mga pangalan ng mga bata. Isinulat sa ballpen, maayos ang pagkakasulat, may kasamang petsa, edad at ilang linya sa ibaba. Jomar, 6 years old. Tuwing Martes binibigyan ng bibingka, tahimik pero mabait. Sana maging guro. Laika, 9 years old. May galis sa paa pero matalino. Binigyan ng kuntsinta ng walang bayad. Carlene, 16 years old. Mahihain, palaging may dalang lumang bag. Nakita ko minsang umiiyak habang nag-aaral sa fishbowl stand. Binasa ni Lola ng paulit-ulit ang mga pahina. Sa bawat pangalan ay tila narinig niya ang boses ng bata. Nakikita ang kanilang ngiti at nararamdaman ang kanilang pangarap. Sa kanyang mata, sila ang kanyang mga anak ng bayan. Ang mga batang piniling mahalin kahit hindi sa kanya nanggaling. Anak, kung nasaan ka man, Junjun, sana alam mong hindi ako tumigil. Ginamit ko ang mga recipe ng tatay mo para sa kanila, para sa iyo na rin. Bulong ni Lola habang hinahaplos ang larawan ng batang lalaki na nasa unang pahina. Si Junjun, nakasuot ng puting polo, may hawak na sapin-sapin. Sa sulok ng pahina, may mga sulat na hindi na ipadala. Lahat ay naka-address kay Junjun. Halos lahat ng liham ay nagsimula sa parehong panimula. Mahal kong anak. At tinapos at hanggang sa muli, magpakabait ka kung nasaan ka man. Sa ilalim ng mesa ay may maliit na garapon. May takip ng yero. Binuksan niya ito. Laman ay may bariyang kinita sa benta ng kakanin. At sa tabi nito, isang envelope na may marka ng bangko. Inipon sa loob ng mahigit 12 taon. Halos hindi niya ginalawang pera, maliban sa mga buwang may kailangang bayaran para sa Anak ng Bayan Scholarship Program. Walang nakakaalam, wala siyang binanggit sa kahit kanino. Walang press release, walang announcement, walang palakpakan. Lahat ginawa niya sa ilalim ng anino ng lipunan, sa tabi ng kalsada at sa likod ng mga panlalait. Sa mismong sandaling iyon, habang binabasa niya ang pangalan ni Carlene sa listahan, hindi niya alam na sa kabilang bahay lang, sa iilang kanto mula sa kanya, ay naroon ang dalagita. Umiiyak sa ilalim ng mahina niyang lampara dahil nakita niya kung paano ipinahiya ng sarili niyang ina, si Lola. Si Carlene, kahit walang alam, ay isa sa pinag-aral sa ilalim ng programang sinimulan ni Lola. Tinanggap siya ng San Felipe University sa ilalim ng codename Donor PS. Walang detalye kung sino ang nagpadala, walang muka, tanging padalang bayad sa tuition, monthly allowance na sapat sa pamasahe at merienda, at isang sulat mula sa opisina ng All Scholarship Program nagsasabing, ikaw ay pinili ng isang donor dahil nakita niya ang sipag mo sa kabila ng hirap. Patuloy kang mag-aral, patuloy kang mangarap. Hindi alam ni Carlene kung sino ang donor at wala rin siyang ideya na ang taong araw-araw pinagtatawanan ng kanyang ina, ang matandang binuhusan ng tubig, ay ang taong tahimik na gumagabay sa kanyang pangarap. Lola Pining, mahina niyang sambit habang tinatakpan ng kanyang muka. Bakit ikaw pa ang may malasakit? Sa gabing ganoon, tahimik na gumalaw ang mundo. Walang fanfare, walang kamera, ngunit may malaking bagay na nagaganap. May mga puso ang unti-unting nabubuo, may mga lihim na unti-unting nalalantad. Hindi para ipagmalaki, kundi para iparamdam na sa likod ng bawat kahirapan, may isang taong handang umunawa. Sa pagsasara ni Lola ng kanyang kwaderno, pinikit niya ang kanyang mata at bumulong. Isang araw, malalaman nila, hindi ko ito ginawa para sa kanila. Ginawa ko ito dahil alam kong kaya nilang mangarap kahit pa ang mundo ay tila ayaw maniwala sa kanila. At sa gabing yon, sa pagpatak ng ulan sa yero ng kanyang bahay, tila lumilinis ang paligid. Para bang
Ipinapahiwatig ang langit. Ang kabutihan ay hindi laging nakikita, pero palagi itong nararamdaman, lalo na kapag ito'y totoo. Makalipas ang ilang araw mula nang ibuhos ni Marites ang malamig na tubig kay Lola Pining, tila balik sa normal ang paligid ng barangay sa San Nicolas. Ang palengke ay maingay pa rin, puno ng alingasngas at panibagong tsismis, ngunit sa ibang bahagi ng internet, may nagaganap na ingay na hindi inaasahan ng sinuman. Isang viral video na kukumpas ng pagbabago. Isang estudyanteng lalaki ang nag-upload ng kuhang video mula sa araw ng piyesta. Sa video, malinaw na kitang-kita si Marites habang tinutokso at binubuhusan ng tubig si Lola Pining. Nakasumpa ang eksena kung saan tumumba si Lola at nadurog ang kanyang mga panindang kakanin. Ang nakapokus sa damdamin ng marami ay ang huling bahagi ng video. Ang pagtayo ni Lola, ang kanyang mata na basang-basa sa luha at ulan, at ang kanyang mga salitang, "Ilang beses ko na rin kayong pinagdasal." Sa caption ng video, isinulat ng uploader, si Nico Baluyot, dating scholar ng programang sinusuportahan ni Lola. Hindi lang siya basta nagtitinda ng bibingka. Isa siyang ina, isa siyang bayani, hindi siya baliw, isa siyang taong tumulong sa akin noong wala akong wala. Ngayon ako'y graduating na, hindi ko makakalimutang sapin-sapin niya. At higit sa lahat, ang puso niyang mas malambot pa sa kahit anong kakanin. Sa loob lamang ng 24 oras, umani ang video ng mahigit 800,000 views, 50,000 shares at libu-libong komento mula sa mga netizens. Karamihan ay galit, hindi kay Lola, kundi sa ginawang pambabastos sa kanya. Bakit ganyan ang trato sa matanda? Wala ba tayong hiya? Napaka-dignified ng matanda at ang lalim ng sinasabi niya. Sino yung babae sa video? Sobrang bastos! Naging viral ang hashtag #KakaninHero. Isang maliit na himala ang nangyari. Nagising ang puso ng publiko at nakita nila ang isang ehemplo ng kabutihan sa gitna ng kaharsan ng salita. Dahil dito, isang lokal na news outlet ang nagpunta sa barangay San Nicolas. Bitbit ang kamera, boom mic at isang anchor na may suot na dilaw na blouse. Nagtungo sila sa mismong tahanan ni Lola Pining. "Magandang umaga po. Kayo po ba si Josefina Santos?" Tanong ng anchor na si Rhea Villanueva mula sa GMA Regional TV. "Oho, ako nga po. Pasensya na po kung magulo dito. Wala po akong bisita kadalasan." Sagot ni Lola habang inaayos ang upuan sa ilalim ng kanilang tolda. "Lola Pining, viral po kayo ngayon sa social media. Alam niyo po ba yun?" Tanong ng cameraman habang inaayos ang lente. "Viral? Parang trangkaso ba yan?" Sabay mahinang tawa ni Lola. Ipinaliwanag ng reporter ang nangyari, kung paano umabot sa napakaraming tao ang video ng panlalait sa kanya. Pinaliwanag nila ang mga komento, ang mga reaksyon at ang suporta ng libu-libong netizens. Napaluha si Lola, hindi dahil sa sakit, kundi sa pagkagulat na napansin siya hindi dahil sa paninda, kundi sa kanyang katauhan. "Lola, gusto po namin malaman, ano po bang masasabi niyo sa mga taong nambastos sa inyo? Kung sakali pong nanonood sila ngayon." Tahimik si Lola ng ilang segundo. Tila pinag-iisipang mabuti ang sasabihin. Humugot siya ng malalim ng hininga at saka nagsalita. Kalmado, mahinahon at may ngiting mapagpalaya. "Wala. Mahal ko sila." Nagkatinginan ng mga tao sa paligid. Pati ang reporter ay di nakapigil at napapikit sandali. Isang simpleng sagot na tila dumurog sa puso ng lahat. Hindi ito scripted, hindi pang showbiz. Ito'y totoo, buo at may dalang kapangyarihang hindi kayang tumbasan ng milyong-milyong views. "Lola, bakit niyo po nasabing mahal niyo pa rin sila?" Muling tanong ni Rhea. "Dahil kung hindi sila mamahalin, sino pa? Wala namang tao na masama. Baka sugatan lang. Ako nga po, sugatan din. Pero minamahal pa rin ako ng Diyos. Kaya magmamahal pa rin ako." Umiyak si Rhea. Napahawak siya sa dibdib at sabay sabing, "Salamat po, Lola.
Salamat po sa puso nyo. Pagkatapos ng panayam, na-feature si Lola sa primetime news. Sumunod ay naimbitahan siya sa isang morning TV show sa Maynila bilang espesyal na panauhin at hindi siya makapaniwala. Sigurado po ba kayo na ako ang gustong imbitahan? Tanong niya sa producer sa telepono. Opo, kayo po mismo. Kayo po si Kakanin Hero, ang lola ng bayan. Sagot ng producer. Ilang araw matapos ang broadcast, may dumating na bagong bisita sa palengke. Hindi para mamili, kundi para makita kung totoo nga ang matanda sa video. Lahat ng tindera ay biglang matahimik. Lahat ay parang nahiya. Pati si Marites, na dati palaging nakataas ang kilay, ay hindi makatingin ng diretsyo sa mga mata ni Lola. Si Lola naman, tahimik pa rin. Hindi nanumbat, hindi nagturo, nagbenta lang ng sapin-sapin na may parehong sigla, parehong lambing. Magkano po ang isang bilao, Lola? Tanong ng isang mamimili. 100 lang po. Pero kung estudyante kayo, 50 lang. Basta tapusin yung pag-aaral. Sagot niya, sabay abot ng kakanin. At mula noon, hindi na siya basta tinawag ng matanda sa palengke. Siya na ngayon ang lola ng pag-asa. Ang simpleng tindera ng kakanin na nagsilbing paalala sa lahat na sa mundong puno ng ingay, panlalait at panghuhusga sa mata, may isang matandang babae na pinili ang katahimikan, kabutihan at pagmamahal. At sa likod ng bawat bingka at puto na inabot niya ay ang parehong tanong na tila kumakapit sa puso ng lahat. Ilang beses na rin ba nating ipinagdasal ang mga taong nanakit sa atin? Isang linggo matapos mag-viral ang video, si Marites Del Mundo ay hindi na ang reyna ng palengke na kilala sa matalas na dila at malakas na tawa. Sa halip, siya na ngayon ang Queen of Shame. Tawag sa kanya ng mga netizen na walang tigil sa pag-post ng memes, parodies at open letters na bumabatikos sa kanyang ginawa. Isang larawan niya na may hawak na tabo, may caption na "Magtapon ng galit, hindi ng tubig" ang nagtrending sa Facebook. Sa Twitter, nag-viral ang quote ng kanyang pagbubuli kay Lola na ginawan ng remix at ginamit sa TikTok Dance Challenge. Maging mga kaibigan ng chismosa, unti-unti na rin umiwas sa kanya. Parang umulan, hindi pa niya lang pala. Hindi rin ng isa pa sa nagtawa. Kahit na yung tapang kita niya sa mukha, hindi mo may tatago ang bigat sa dibdib. Unti-unti na siyang iniwan ng mundo na dating alipin ng kanyang ingay. Sa bahay, tahimik. Sa palengke, iwas sa mga mata. Maging si Arlene, ang anak niya, ay bihira na rin pumuusap. Isang hapon, habang naghuhugas siya ng lumang kaldero sa labas ng bahay, nakita niyang may daladalang envelope si Carlene. Tahimik itong umupo sa lamesa, nagbukas ng envelope at may inilabas na papeles. Ano yan? Tanong ni Marites. Statement of account po sa San Felipe University. Maikling sagot ni Carlene. Ha? Di ba libre ka dyan? May scholarship ka, di ba? Galing sa barangay office? Tahimik si Carlene. Tumitig sa ina at sa kamarahang nagsalita. Hindi po galing sa barangay. Private donor po. Private donor? Kumunot ang noo ni Marites. May nagbabayad po ng tuition ko monthly. Tapos may sulat pong kasama noon mula sa donor PS. Nagpalingali nga si Marites. Hindi siya mapakali. Ang PS na iyon ay tila pamilyar. Bilang naalala niya ang notebook ni Lola Pining. Ang mga sulat at ang mga pangalan ni Carlene na minsan niyang narinig noong viral interview ni Lola. Hindi siya mapakali. Kinabukasan, agad siyang nagtungo sa barangay hall para magsiyasat. Kapitan, kapitan! Tawag niya habang tumatakbo paakyat ng opisina. Gusto ko lang po malaman, may record po ba kayo ng scholarship donor na si PS? Nagkatinginan ng mga staff. Isa sa kanila, si Ate Nida, ang social worker ng barangay, ay lumapit at mahinang nagsalita. Marites, matagal na naming alam, pero pinakiusap ni Lola Pining na huwag ipagsabi. Gusto niyang tahimik lang, pero dahil alam mo na rin, oo, siya ang donor.
Para siyang binuhusan ng malamig na tubig, hindi sa katawan kundi sa puso. Si, si Lola? Nanginig ang boses niya. Siya ang nagbayad ng pag-aaral ng anak ko? Oo, simula pa noong grade 9 si Carlin. Buwan-buwan pumupunta si Lola dito. Dinadala niya yung cash. Literal. Wala siyang account sa bangko. Naka-envelope lang. Kasama ang pangalan ni Carlin sa listahan ng anak ng bayan niya. Nanlambot ang tuhod ni Marites. Hindi siya nagsalita, hindi siya umiyak agad. Kundi tahimik siyang lumuhod sa sahig ng barangay hall. Kinagat ang labi at sa unang pagkakataon, hindi siya napahiya, kundi tunay na nagsisisi. Hindi niya alintana ang tingin ng mga tao. Hindi niya inisip kung anong iisipin ng mga dati niyang kakampi. Sa kanyang puso, sumisigaw ang isang pangungusap, "Patawad, Lola." Kinagabihan, lumapit siya sa bahay ni Lola. Bitbit ang isang maliit na supot ng pansit at ilang prutas na binili niya sa palengke. Huminto siya sa tapat ng pinto, nanginginig ang kamay, hindi makalapit kaagad. "Lola?" Mahina niyang tawag. Naroon si Lola, nag-aayos ng dahon ng saging para sa kakaning pinabukasan. Nang marinig ang boses ni Marites, saglit siyang tumigil, pero hindi lumingon. "Lola, ako po to, si Marites." Tahimik si Lola, patuloy lang sa paglalagay ng dahon sa bilao. "Pasensya na po. Hindi ko po alam. Hindi ko alam na kayo ang tumulong kay Carlin. Hindi ko po alam na kayo ang dahilan kung bakit siya nakapag-aral." Lumapit si Marites, marahang inilapag ang supot sa gilid ng bangkito. "Hindi po ako hihingi ng kapatawaran kung hindi po ninyo kaya. Pero sana po, malaman niyong hindi ko po kayang dalhin ang bigat na ginawa ko sa inyo." Sa wakas, tumingin si Lola kay Marites. Ngunit wala sa kanyang mukha ang galit, ni pangungutya. Tanging katahimikan, isang uri ng tahimik na nagpapatawad na hindi na kailangang sabihin. "Wala akong galit sa iyo, Marites," sabi ni Lola, mahinang tingin na tila hangin lang. "Pero ang panahon, ang siyang gumagaling sa sugat. Hayaan nating gawin niya ang kanyang trabaho." Hindi na umimik si Marites. Tumango siya, tumalikod at umuwi. Simula noon, nagbago siya. Hindi agad tinanggap ng mga tao. May ilang pa ring tumatawa sa kanya, may umiiwas pa rin. Pero tiniis niya yun. Hindi na siya palaban. Hindi na siya nagtaas ng kilay. Tuwing madaling araw, nakikita na siya sa gilid ng palengke, namumulot ng kalat, tumutulong sa mga matatandang magbitbit ng paninda. Isang araw, nilapitan siya ni Carlin sa bahay. "Ma," sabi ng dalaga, "tinanggap po ako sa Community Journalism Club." Ngumiti si Marites, walang make-up, walang peking bag, walang kolorete. "Mabuti yan, anak," sagot niya. "Isulat mo kung anong totoo." At sa puso niya, alam niyang nagsimula na rin siyang magsulat ng panibagong pahina ng kanyang buhay. Isa na hindi binubura ang nakaraan, pero pinipiling ayusin ang bawat susunod na linya. Tahimik, totoo at may kababaang loob. Makalipas ang ilang buwan mula nang masilayan ni Carlin ang kabuuan ng katauhan ni Lola Pining, marami na ang nagbago sa kanyang pananaw, sa sarili, sa mundo at sa salitang pagmamahal. Mula sa pagiging isang tahimik, mailap at minsang sakot lumapit sa ina, ngayon na isa na siyang dalagitang may tindig ng layunin at paninindigan. Isang Sabado ng umaga, sa covered court ng Barangay San Nicolas, naroon si Carlin kasama ang 4 pang kabataan na may suot na asul na t-shirt na may simpleng print sa harapan, Pining Foundation. "Kuya, yung pandesal, hatiin mo na lang para kasya sa lahat," utos ni Carlin habang inayos ang thermos ng chocolate. "Kape ate, dito ko ilalagay sa tray," sagot ng isang binatilyong si Leo. "Hoy Carlin, ang saya ito no? Grabe, dati tumatanggap lang tayo ng ayuda, ngayon tayo yung nagbibigay," sabat ni Mayen, isa sa mga dating scholar ni Lola na ngayon ay isa sa kanyang matalik na kaibigan. Ngumiti si Carlin at napatingin sa mga batang unti-unting pumupuno sa court.
May bitbit na basyo ng plastic na bote, may butas ng tsinelas, may halos suot kundi lumang sando. Pero lahat ay may parehong ngiti sa muka habang hinihintay ang merienda. Hindi natin ito magagawa kung hindi dahil kay Lola Pining, sabi ni Carlene, halos pabulong ngunit puno ng damdamin. Simula nang malaman niya ang lihim ni Lola, nagsimula na siyang magtanong, magsaliksik at makipag-ugnayan sa iba pang batang tulad niya na natulungan rin ni Lola. Pinaskil niya sa isang university forum ang kwento ni Donor PS at inanyayahan ng sinumang nakatanggap ng tulong mula rito na lumapit. Sa kanyang gulat, may higit 20 estudyante ang tumugon sa panawagan. Doon niya nakilala sina Leo, Mayen at iba pa. Bawat isa ay may sariling kwento ng hirap, ngunit parehong ang dulo ay kabutihan mula sa isang matandang tindera ng kakanin. Sa isang informal na pulong sa ilalim ng punong mangga sa likod ng eskwelahan, naisipan nilang magbuo ng isang organisasyon na magpapatuloy sa sinimulan ni Lola. Pinangalanan nila itong Pining Foundation bilang parangal sa babaeng tumulong sa kanila ng walang kapalit at walang kahit anong pagpapakilala. Ang layunin, simple, tumulong sa mga vendor at mga batang langsangan, magpakain, magbigay ng inspirasyon at higit sa lahat, ipasa ang pagmamahal. Sa unang buwan, nagsimula sa maliit, pandesal at chocolate tuwing Sabado ng umaga, 20 bata lang. Pero mabilis itong lumaki at dumami rin ang mga gustong mag-volunteers. Galing sa iba't ibang barangay, iba't ibang eskwelahan. May ilang guro na rin ang tumulong at maging ang ilang espesyal ng barangay ay nagbigay ng maliit na pondo para sa mga kagamitan. Alam mo Carlene, sabi ni Leo, isang araw habang nag-aayos ng flyers para sa susunod na feeding program. Kung buhay si Lola, matutuwa siya sa ginawa natin. Buhay pa siya, sagot ni Carlene. At kahit hindi siya palaging nagsasalita, nararamdaman kong proud siya. Nagdesisyon si Carlene na ipagpatuloy ang landas na tila tinahak na para sa kanya. Sa college entrance exam, siya ay naging top-notcher sa buong distrito at pumasa sa San Felipe University sa parehong universidad kung saan siya naging scholar ni Lola. Ngunit ngayong siya na mismo ang may kakayahan, hindi na siya nakadepende sa scholarship. Tinanggihan niya ito at sinabing, bigay na lang po ninyo ang slot sa isa pang nangangailangan. Ako na po ang maghahanap ng paraan. Pinasok niya ang kursong social work, isang bagay na hinding-hindi niya naisip noon, ngunit ngayon ay tila nakakuukit na sa kanyang puso. Sa isa sa mga programa ng Pining Foundation, dumalaw si Marites. Hindi siya nagsalita, hindi siya lumapit, pero sa likod ng court, habang pinapanood niya si Carlene na nabibigay ng pandesal, hindi niya mapigilang mapaluha. Lumapit sa Carlene sa kanya matapos ang programa. Ma, sabi niya, ikaw nagtulak sa akin para hanapin kung sino talaga ako. Hindi mo lang alam. Napayuko si Marites, hindi niya alam kung anong sasabihin, pero ang yakap ni Carlene ang nagsalita para sa kanya. Makalipas ang ilang buwan pa, naging panauhin si Carlene sa isang youth conference. Isa siya sa napiling magbahagi ng kwento tungkol sa community initiatives. Lahat ng ginagawa namin ay bunga ng isang simpleng babae. Panimula niya, isang tindera ng kakanin. Walang pangalan sa telebisyon, walang titulo. Pero sa puso namin, siya ang bayani. At sa dulo ng kanyang talumpati, binahagi niya ang mga salita ni Lola na tumatak sa kanya. Ang kabutihan hindi kailan makikita. Ang tunay na malasakit, tahimik lang, pero palagi mong mararamdaman. Tumayo ang buong auditorium sa pagpalakpak at sa isang sulok ng bulwagan, tahimik na nakaupo si Lola Pining. Suot ang simpleng bestidang kulay ube, may hawak na plastic bag ng puto at may luha sa kanyang mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tuwa. Junjun, kung nasaan ka man, kita mo to? Bulong niya sa sarili. Hindi man ikaw ang kasama ko ngayon. Marami ng anak ang pagmamahal mo. At habang inabot ni Carlene ang microphone sa sumunod na tagapagsalita, sa kanyang isip,
buo ang paniniwala na ang kwento ng isang matanda sa palengke ay hindi basta kwento ng kahirapan. Ito ay kwento ng pag-asa, pananampalataya at pag-ibig na ipinasa sa kamay ng kabataan at ngayon ay patuloy na umaagos tulad ng alon ng isang tahimik ngunit makapangyarihang alaala. Mainit ang sikat ng araw noon sa barangay San Nicolas. Isang ordinaryong araw na may ingay ng motor, hiyawan ng mga bata at ang amoy ng nilulutong saging sa kanto. Sa ilalim ng punong mangga, nakaupo si Lola Pining sa kanyang bangkito. Sa tabi niya ang kanyang kariton, bahagyang walang laman sapagkat karamihan ng kanyang paninda ay naibenta na sa feeding program ng Pining Foundation. Tahimik siyang sumusulat sa kanyang kwaderno. Isang pahina ang may pamagat, mga bagong batang nagbigay ng bibingka ngayong linggo. Ngunit sa araw na yun, may kakaiba. May presensyang parang hindi niya maipaliwanag. Parang may kung anong gumuguhit sa kanyang likuran. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararamdaman. Pag-asa na may halong kaba. Sa di kalayuan, may isang lalaking papalapit. Nakasimpleng polo, kupas na maong at may daladalang lumang litrato sa kanyang mga kamay. Mabagal ang lakad nito. Para bang bawat hakbang ay may bigat na mga taon na lumipas. Sa kanyang muka, mababakas ang kaba, takot at hindi maipaliwanag na pananabik. Lumapit siya sa tindahan ng sorbetes. "Kuya," tanong niya sa matandang sorbetero, "kilala niyo po ba ang matandang nagtitinda ng kakanin na viral sa TV? Yung tinawag nilang kakanin hero?" "Si Lola Pining?" sagot ng sorbetero habang sumisip-sip ng yelo. "Aba araw-araw yan nandito. Ayan o, yung nakaduster sa ilalim ng punong mangga." Parang bumilis ang tibok ng dibdib ng lalaki. Lumapit siya ng dahan-dahan. Tinitigan niya si Lola. Matanda na ito, higit 3 dekada na mula nang huli niya itong makita. Ngunit walang makakalimot sa mga mata ng ina. Mga matang kailanmay hindi nagbago kahit pa tinakpan ng panahon at luha. Si Lola naman, hindi agad tumingin. Ngunit ramdam niya ang paglapit ng estranghero. Nang itaas niya ang anggulo, tumama ang kanyang mga mata sa mukha ng lalaki. Sa kamay nito, isang kupas ng larawang ginupit mula sa lumang album. Si Junjun, mga 7 taong gulang, may hawak na bibingka at nakaupo sa bangkito nila noon. "Naalala mo pa ba to, inay?" Mahina ngunit nanginginig na tinig ng lalaki. Hindi agad nakapagsalita si Lola Pining. Napatitig lang siya. Bumaba ang kanyang lapis. Tumislot ang kanyang labi. Dahan-dahang namuo ang luha sa kanyang mga mata. Junjun?" Tinig niya'y halos bulong. Tumango ang lalaki. Hindi na rin siya makapagsalita. Ang mga luha niya'y bumagsak. Parang biglang pinakawalan ng panahon ang lahat ng hinanakit, pangungulila at mga gabing umiyak sa ilalim ng ibang langit sa Mindanao. Lumapit siya at lumuhod sa harapan ni Lola. Hawak pa rin ang litrato, ngunit ngayon tinakpan na ito ng kanyang mga palad. Ayaw na niyang tignan ang nakaraan, sapagkat narito na sa harap niya ang kasalukuyan. Yumuko si Lola at inabot ang ulo ng lalaki. Marahan niya itong hinaplos tulad ng ginagawa niya noong tuwing tinutulungan niya si Junjung magsuklay ng buhok sa umaga. Hindi sila nagsalita. Hindi kailangan magsalita. Ang katahimikan ay mas malakas pa sa sigaw. Ang mga luha mas matatag pa sa anumang paliwanag. Sa pagitan ng kanilang mga puso, may mga alaala na muling nabuhay. Ang amoy ng sapin-sapin sa kusina, ang tunog ng kahoy na kutsara habang nilalagyan ng latik ang bibingka, at ang halakhak ng batang lalaking noon ay nawala. Sa gilid ng palengke, ang mga tao'y tumigil. Wala mang anunsyo, walang mikropono, pero parang may nagsasabing, "Tahimik lang, may milagro ngayong araw." Si Carlene, na noon ito parating para hinabot sana ang sukot ng bagong buhok ng Lola, ay natigilan sa kinatatayuan niya. Tinitigan niya ang dalawa na palunok at sa kanyang dibdib
Parang may malamig ngunit masarap na hangin na dumulupig. Para bang pinapaalala sa kanya ng langit, minsan ang hinihintay mo, bigla na lang darating. Makalipas ang ilang sandali, tumayo si Lola. Hinawakan niya ang kamay ni Junjun. Walang tanong, walang sumbat. Anak, gutom ka na ba? Nakatawa si Junjun kahit may luha pa sa pisngi. Opo, Nay. Matagal akong nagutom. Hindi lang sa pagkain, kundi sa yakap mo. Sa bahay ni Lola, muling nabuhay ang kalan. Muling umalingasaw ang amoy ng ginasang nyog, ng bagong gawang bibingka at ng sapin-sapi na may halong luha at ligaya. Sa hapag, habang kumakain, nagkwento si Junjun ng kanyang buhay. Noong nasunog po yung bahay natin, may sundalong dumaan. Ako raw po ay nakita niyang umiiyak at nakahandusay sa gilid ng kalsada. Dinala niya ako sa Davao. Inalagaan nila ako. Pero hindi na ako muling bumalik dito dahil hindi ko alam kung papaano. Hindi ko maalala ang apelyido natin. Wala akong litrato ninyo. Bakit ka bumalik ngayon? Tanong ni Lola habang pinahiran ng langis ang kanyang palad. Nakita ko kayo sa TV, sa interview. Doon ko nakita yung mata nyo. Kahit matanda na, kilala ko pa rin kayo, Inay. Sa labas ng bahay, ang mga batang dating pinapakain ni Lola ay nakatambay. Tahimik na nakatingin sa bintana. Ang ilang tindera sa palengke, dahang-dahang lumalapit, tila naudyukan ng kabaliktaran ng tsismis. Ang tunay na balita na muling pagkikita ng mga ina. At sa araw na yun, walang malalakas na tawanan, walang palakpakan, tanging katahimikan. Ngunit sa katahimikang iyon, naroon ang tinig ng himala. Ang matandang pinag-alimuran ng panlalait, ang batang nawala sa apoy ng trahedya, ang kwentong hinabi ng dasal, tiyaga at pagmamahal, ay nagtagpo, hindi sa eksena ng drama sa TV, kundi sa ilalim ng punong mangga, sa tabi ng kariton ng kakanin, sa puso ng barangay na minsang natahimik sa kasalanan, ngayon ay nabuhay muli sa pagpapatawad at pagbabalik. Makalipas ang ilang linggo mula nang muling magkita ang mag-inang sina Lola Pining at Junjun, tila naging mas maliwanag ang bawat araw para sa matanda. May ngiti sa kanyang mga labi, hindi na pilit, kundi payapa. Para bang lahat ng sugat ng minsang iniwan ng panahon ay unti-unti nang hinihilom. Isang hapon, habang nagkatabi, kumakain ng ginataang bilibilo sa ilalim ng punong mangga, nagsalita si Junjun. Ninay, panimula niya. Naisip ko lang, di ba nasabi niyo dati, dito kayo laging natitinda dati? Oo anak, dyan mismo sa lote na yan. Sabay turo ni Lola sa bangketang lote sa tapat ng simbahan. Diyan ako palagi nagpapahinga kapag mahina ang benta. Wala nang ibang gustong umupo dyan noon. Baka raw malas. Napangiti si Junjun habang iniikot ang tingin sa paligid. Kung bilhin kaya natin ito, Nay, gawin natin tindahan. Pero hindi lang basta kariton. Isang maliit na cafe. Para naman po yung mga tao, hindi lang basta dumadaan. Nitigil na rin sila para tikman ang pagmamahal nyo. Hindi agad nakasagot si Lola. Napatingin siya sa anak, bahagyang natawa. Kafe? Ako? Ako na matanda? Puro kalyo ang palad? Dati nga, palengke lang ang mundo ko, anak. Pero seryoso ang tingin ni Junjun. Inay, hindi lang basta bibingka ang ginawa nyo. Hindi lang sapin-sapin ang iniwan ninyo. Nagparamdam kayo ng pag-asa. Gusto ko po sana na maipamana yun sa mas marami pa. At doon nagsimula ang pangarap nilang mag-ina, ang kakanin kape ni Pining. Ilang linggo ang lumipas. Binili ni Junjun ang lote. Inipon niya ang natitira niyang pera mula sa pagiging chef sa isang restaurant sa Davao. Habang ang ilang dating scholar ni Lola ay tumulong din sa pagpapatayo. Hindi man ito marangya, ngunit may init, may puso at may disenyo ng pagiging tunay. Ang labas ng kape ay gawa sa kahoy at kawayan, inspirasyon mula sa bahay kubo. Sa loob,
May maliit na kusina kung saan makikita ang lumang kwaderno ni Lola na inilagay sa isang glass box para itong Biblia ng panlasa. Doon nakabase ang bawat recipe, ang tamang dami ng asukal sa sapin-sapin, ang tamang tagal ng pagkulo ng gata, at ang sikreto ng malambot na bibingka na parang may halong dasal. Chef Junjun, tawag ng isa sa staff. Naayos ko na po yung latik para sa kutsinta. Salamat, pero tandaan mo, lagyan mo ng kaunting asin. Galing yan kay inay, para daw balanse ang tamis at alat, tulad ng buhay. Sagot ni Junjun habang abala sa pagtimpla. Sa isang sulok ng kape, naroon si Lola Pining. Nakaupo sa kanyang paboritong silya na gawa sa ratan. Handa siya. Hindi siya palagi nagsasalita, pero ang presensya niya ang pinakamalakas sa lugar. Sa tuwing may dumarating na customer, lalo na yung mga matanda o batang paslit, sasalubungin sila ng ngiti ni Lola. Minsan may magtatanong, "Lola, kayo po ba yung viral video noon?" At lagi niyang sagot, "Hindi ako yung sa video. Ako lang yung natitinda ng pagmamahal sa inyo ng bibingka." Tumagsa ang mga tao, hindi lang taga-barangay, kundi maging mula sa ibang lungsod. Yung mga estudyante, vlogger, at kahit ilang turista. Hindi dahil uso ang kakanin, kundi dahil gusto nilang malasahan ng kwento sa likod ng bawat piraso. Isang umaga, may isang bagong empleyado sa kape, si Marites. Suot ang uniform ng staff, may dalang map at tahimik na naglilinis sa gilid ng counter. Hindi na siya ang dating Marites na palaban, palasigaw at palakularete. Ngayon, simple lang, walang makeup, walang pabango, ngunit may respeto sa sarili at sa trabaho. "Marites," bati ni Junjun habang tinutulungan siyang magbuhat ng sako ng bigas. "Okay ka lang ba dyan?" "Opo, chef. Ayos lang po. Sobrang salamat po sa chance." Ngumiti si Junjun. "Wala yun," sabi ni inay. "Hindi sa nakaraan sinusukat ng tao, kundi sa kung paano siya babangon." Marites ay hindi naging tagalinis dahil lang sa awa. Hindi ito utang na loob. Ito ay bahagi ng kanyang pagtubo sa sarili. Isang pagsisimula ng bagong kabanata. Araw-araw siyang maaga, walang reklamo. Kapag break, minsan ay tinutulungan si Lola na ayusin ang mga bilao. "Manghihiram lang po ako ng panlinis sa ibabaw, Lola," tanong niya minsan. "Pwedeng pwede, iha. Pero tandaan mo, hindi lang ang kape ang lilinisin natin, pati puso rin natin." Tugon ni Lola sabay tawa. At sa bawat araw na lumilipas, makikita si Lola sa kanyang puwesto sa sulok, tahimik, magiliw at puno ng pagmamasid. Pinapanood niya ang mga taong dati lumalait sa kanya, ngayon ay nakapila na para sa kanyang bibingka. Ang ilan may baon pang kwento. "Lola, yung nanay ko po palaging pinapagawa ng sapin-sapin dito. Sabi niya parang yakap ninyo raw yung lasa." "Mabuti naman kung ganun," sagot ni Lola. "Dahil ang luto, hindi lang panlasa, dapat may alaala." At sa bawat linggo, ang kape ay hindi lang naging kainan, kundi kanlungan ng alaala at inspirasyon. Doon mo marininig ang dating scholar na ngayon guro, ang dating vendor na ngayon volunteer, at ang dating chismosa na ngayon mas pipiliing tumulong kaysa manghusga. Sa loob ng kakanin kape ni Piling, hindi lang gutom ang pinapawi, pati sugat ng nakaraan, unti-unting hinahaplos ng mainit na puto, ng bibingkang galing sa dasal, at ng kwentong minsan nilait pero ngayon itinatanghal na alaalang hindi malilimutan. Malapit na ang Pasko. Sa buong barangay sa San Nicolas, abala ang mga tao sa pagbabalot ng regalo, paglalagay ng parol at paghahanda para sa taunang simbang gabi. Ang malamig na hangin ay may kasamang samyon ng puto bumbong at bibingka, at sa bawat kanto'y may kantang pamasko na marahang humahaplos sa alaala ng mga taong minsan ay nasaktan, ngunit ngayon nagpapatawad na. Sa kakanin kafe ni Pining, may kakaibang katahimikan.
Hindi ito katahimikan ng kawalan, kundi ng kabuuan. Sa sulok ng kape, naroon si Lola Pining. Nakasuot ng kanyang paboritong bestida na kulay asul na may bordang bulaklak sa laylayan. Sa kanyang harapan ay ang lumang kwaderno na ilang taon niyang sinulatan. Ngunit ngayon, hawak niya ang isang bagong pahina, ang huli. Isinulat niya ito ng mabagal, maingat, puno ng puso at pagpapaubaya. Araw, 4,380. Maraming salamat. Sa mga batang lumapit para sa puto, sa mga vendor na dati iniwasan ako pero ngayon ngumingiti na, sa mga taong bumalik kahit masakit, kahit may hiya, sa lahat ng minsang naging dahilan ng aking luha, salamat. Dahil sa bawat sakit, doon ko nakilala ang sarili ko at ang tunay na anyo ng pagmamahal. Hindi ko alam kung gaano pa ako katagal, pero habang andito ako, ipagpapatuloy ko pa rin. Hindi ang pagtitinda ng kakanin, kundi ang pagbabahagi ng pag-asa. Pagkatapos isara ang kwaderno, tinawag niya si Junjun. "Anak," sabi ni Lola, "gusto kong tawagin si Marites. May ibibigay ako sa kanya." Agad lumabas si Junjun at tinungo si Marites, na noon ay abalang nagwawali sa harapan ng kape. "Marites, may sinasabi si inay. Pinapatawag ka raw." Nagulat si Marites. Agad siyang nagpunas ng kamay sa laylayan ng kanyang uniforme at dahang-dahang pumasok sa loob. Paglapit niya, tahimik lang si Lola. Sabi niya ay may maliit na kahon na yari sa kahoy, luma na may ukit na rosa sa takip. "Upuan mo ako, iha," mahinang sabi ni Lola. Umupo si Marites. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Kaba, takot, o panghihinayang. Ngunit nang tumitig siya sa mga mata ni Lola, ang nakita niya ay hindi galit, kundi liwanag. "Matagal ko nang gustong ibigay ito sa iyo," bulong ni Lola habang inaabot ang kahon. Dahan-dahang itong binuksan ni Marites. Sa loob may 3 bagay. Isang rosaryo, isang lumang larawan ni Junjun at Lola noong bata pa siya, at isang papel na may nakasulat lang na isang salita, "Patawad." Napatigil si Marites. Hindi niya agad nabasa ng buo ang kahulugan ng lahat. Pero nang tumama ang liwanag sa rosaryo at kumislap ito sa kanyang kamay, saka lamang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. "Bakit niyo po ako pinapatawad?" tanong niya, halos hindi makatingin. "Dahil hindi natin kailangan manatili sa luma. Tapos na yun. Panibagong taon na," sagot ni Lola sabay haplos sa kamay ni Marites. "Hindi ko po kayo nakalimutan kahit kailan. Araw-araw iniisip ko kung paano ako babawi. Pero parang hindi sapat," nanginginig na sabi ni Marites. "Hindi kailanman nasusukat ang kapatawaran sa laki ng kabayaran. Minsan, sapat nang tanggapin mo ang pagkukulang mo at ituwid mo yon araw-araw." Nagyakapan sila. Walang iba pang salita ang kailangang sabihin. At sa maliit na kafe na minsan naging saksi sa panlalait, ngayon ay naging tahanan ng pag-unawa. Kinagabihan, habang tahimik na nag-aayos ng mga kagamitan si Junjun, lumapit si Lola. "Anak, gusto ko sanang sabihin na pauna na siguro para itigil ko na ang pagtitinda." Natigilan si Junjun. "Inay, sigurado po kayo?" Ngumiti si Lola. "Hindi ko sinabing titigil ako sa pagmamahal. Pero sa pamamalengke, sapat na. Pinamamana ko na ang lahat sa iyo. Lahat ng recipe, lahat ng aral, lahat ng puso ng kakanin na iyon. Ikaw na ang bahala." Mahigpit na niyakap ni Junjun ang ina. "Ipapangako ko, inay, hindi lang ang lasa, kundi ang puso ng bawat puto, kutsinta, bibingka. Lahat ng yan, dadalhin ko sa mga susunod pa." Mula noon, hindi na muling nakita si Lola sa palengke. Ngunit araw-araw, sa kanilang kape,
may isang espasyo sa sulok na nakalaan sa kanya. Isang silyang may unan, may maliit na mesa, at sa ibabaw nito ang kanyang kwaderno bukas sa pahinang may nakasulat, "Hindi natin kayang baguhin ang lahat, pero kaya nating simulang muli." At tuwing Pasko, isasabit ng buong barangay ang parol sa harap ng kape. Hindi ito palaging bago, pero may isang detalye ang hindi nawawala. Ang hugis ng bibingka sa gitna at sa ilalim nakasulat sa sinag ng ilaw ang pangalang Pining, Alon ng Pag-asa. Dahil sa puso ng bawat batang pinapakain niya, bawat vendor na niyakap niya, at bawat taong minahal niya kahit nilait siya, si Lola Pining ay mananatiling buhay. Hindi sa alaala lamang, kundi sa bawat kunsinta na may lambing, sa bawat sapin-sapin na may dasal, at sa bawat kapatawarang tahimik ngunit totoo. 2 taon ang lumipas mula nang si Lola Pining ay huling nagbukas ng kanyang kwaderno. Sa panahong iyon, hindi na siya madalas na lumalabas. Ngunit tuwing umaga, nakaupo siya sa sulok ng kaning kape. Pinapanood ang mga taong dating dumaraan lang, ngayon ay naglalaon ng oras, nakakisalamuha at masayang tumitikim ng kakaning puno ng alaala. Junjun, wika ni Lola, isang gabi habang pinagmamasdan ng kape na puno ng mga bata at matatanda. Kung sakaling mawala ako, ayaw kong may iyakan ha. Gusto ko tawa. Gusto ko kwento. Gusto ko may bibingka. Wag po kayong ganyan, inay. Tugon ni Junjun. Pilit nang umingiti habang nilalamas ang ginataan. Tagal po kayong magsasawa sa amin. Ngunit alam ni Lola sa kanyang sarili. Ramdam niya ang kanyang kaluluwa ang isang mahaba at panong lalakbay. Hindi niya ito kinakatakutan. Sa halip, inihanda niya ang kanyang sarili. Hindi para sa pagpapaalam, kundi para sa pagpasa ng apoy. Isang madaling araw, bago pa sumigat ang araw ng Disyembre, natagpuan ni Lola Pining na payapang nakahiga sa kanyang lumang kama, nakangiti, yakap ang kanyang kwaderno, wala nang iniwang salita, kundi isang sulat sa ibabaw ng mesa. Sa lahat ng minahal ko, salamat sa pagpakaramdam na hindi ako kailanman nag-iisa. Ipasa niyo ang pagmamahal, kahit sa simpleng bibingka. Yan lang ang hiling ko. Paalam, hindi bilang katapusan, kundi bilang simula. Ang balita ay kumalat ng mabilis sa buong barangay, mula sa pinakasulok ng palengke hanggang sa malayong ekskinita. Lahat ay natigilan. May mga batang vendor na tumigil sa pagtitinda. Ang ilan sa mga matatandang dati kasabwat sa tsismisan ay lumabas ng bahay sa tahimik, may bitbit na puting bulaklak. Sa araw ng kanyang libing, hindi kayang ilarawan ng mga salita ang daming ng taong dumagsa. Hindi ito isang ordinaryong lamay. Ito ay isang pandiriwang ng isang buhay na inilaan para sa iba. Naroon ang mga dati niyang tinulungan, si Jomar, ngayon ay estudyante na ng engineering, si Laika, isang teacher na pampublikong paaralan, si Leo, isa sa mga namumuno ng Pining Foundation, may mga doktor, nurse, guro, pulubi, vendors, estudyante, at kahit mga dating nambastos, lahat naroon. Lola Pining, umiiyak si Jomar habang nakatayo sa harap ng kabaong. Kung wala kayo, baka wala rin ako rito. Maraming salamat po sa bibingka, sa dasal, at sa tiwala. Maging si Marites ay naroon. Suot-suot ang isang simpleng puting blusa, walang kolerete, walang arte. Lumapit siya sa puntod, lumuhod, at dahang-dahang ibinaba ang isang kahon ng suman, paborito ni Lola. Hindi siya nagsalita kaagad, ngunit nang tumingin siya sa lapida, saka siya marahang nagsalita, para bang ibinuhos ang lahat ng hindi niya nasabi noon. Salamat. Tumulo ang luha ni Marites, hindi ng kahihiyan, hindi ng pagsisisi, kundi ng taos-pusong pagpapasalamat. Salamat kasi hindi mo ako pinarusahan sa sakit na ibinigay ko. Salamat kasi minahal mo pa rin ang anak ko. Kahit hindi ako naging mabuting tao,
Salamat kasi pinatawad mo ako. Kahit hindi ko alam kung karapat-dapat ako. Sa gilid ng sementeryo, naroon si Carlene. Tahimik na nakatingin. Hindi na siya umiiyak. Ang kanyang mga mata ay may panibagong layunin. Kinabukasan, sa gitna ng lamig ng Disyembre, pinormal niyang inilunsad ang proyektong pinaghirapan niya ng kanyang mga kaibigan sa ilalim ng Pining Foundation, ang Pining Scholarship, para sa mga anak ng mga vendors, mga lansangan at kabataang nangangarap ng pagbabago. Lola Pining believe in silent giving, anya sa kanyang talumpati. Ngayon, ipigsisigawan natin ang pagmamahal na ibinahagi niya, hindi para sa pansariling pangalan, kundi para mas maraming bata pa ang mas maramdaman ang yakap niya. Ang unang 10 scholar ng Pining Scholarship ay pawang mga anak ng mga titinda sa palengke. Isa doon ay ang anak ni Marites, ang bunsong si Lian, na noon ay nasa grade 5 pa lang. Ang kape ay hindi na lamang isang lugar ng kakanin, kundi naging kanlungan ng alaala at layunin. Isang museo ng malasakit, kung saan ang bawat bibingka ay may kwento. Sa dingding ay nakasabit ang ilang pahina ng lumang kwaderno ni Lola, binasa ng mga bata, ginuguhitan ng mga estudyante, at nililok sa puso ng komunidad. Junjun, tanong ni Carlene, minsan habang sila'y sabay na naguhugas ng mga pinaglutuan. Sa tingin mo ba, alam ni Lola ang lahat ng to? Ngumiti si Junjun. Alam niya. Siya pa nga siguro ang nagplano. Hindi man natin narinig pero sigurado akong ngayon, kung nasaan man siya, natatawa siya habang sinasabi, tignan mo nga ang mga batang to, kay gagaling. Minsan, may lalaking dumaan sa kape at tinanong si Leo, bakit niyo pinangalan ng kape ng Pining? Sino ba siya? Siya lang naman, sagot ni Leo, ang matandang dati naming tinatawanan. Pero ngayon, siya ang dahilan kung bakit may direksyon ang mga buhay namin. Sa bawat kalsada ng Barangay San Nicolas, tuwing Pasko, hindi lang ang ilaw at parol ang sinasabit. Nariyan din ang mga bibingkang binibigay ng mga kabataang miyembro ng Pining Foundation. May kasamang liham ng pag-asa at mga kwento ng pagbabago. At sa bawat kagat ng kakanin, kahit hindi na naroon si Lola Pining, mararamdaman pa rin ng bawat isa ang kanyang presensya. Sa init ng bibingka, sa lambot ng sapin-sapin, sa halimuyak ng nyog, at sa yakap ng kwentong minsang tinanggihan, ngunit ngayon isinusulong na ng buong barangay. Isang matandang dati tinatawanan, ngayon, isang alamat ng kabutihang walang palakpak, ngunit may alon ng pagmamahal na hindi kailanman naluma. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ni Lola Pining at nadama ninyo ang alon ng kanyang kabutihan, huwag po ninyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming YouTube channel dito sa Alon ng Istorya. Patuloy nating iahatid mga kwentong may puso, may aral at may pag-asa. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod nating kwento, sama-sama nating damhin ang bawat alon ng buhay.